Kamustahin naman natin ang lagay ng traffic dyan sa Baclaran kasama si Anjun Magnay. Anjun, good morning sa'yo. Yes, ngayon nga ang unang araw ng 30th ASEAN meeting dito sa Metro Manila at ito rin ang simulan long weekend ng mga tagalungsod ng Pasay, Makati at Maynila at doon naman sa mga taong patuloy pong papasok dito sa ibang bahagi pa ng Metro Manila, mahalagang malaman ang lagay ng trapiko dito na po sa may area po ng Roxas Boulevard sa lungsod ng Pasay. At silipin na natin, nakikita natin sa mga oras na ito na maluwag pa po yung sitwasyon ng mga patungo ng northbound, Roxas Boulevard northbound, patungo dito sa may bahagi po ng EDSA, Buendia at gayon na rin dyan sa may paggaganapan po ng meeting sa may harap po ng CCP Complex, tuloy-tuloy hanggang dyan sa may Luneta, Banayad hanggang sa napakaluwag po ng sitwasyon ng traffic. May truck ban pa rin pong pinapairal dyan, lalo na dun sa mga malalaking trucks o dun sa mga 10-wheeler papataas. At yung mga papunta naman po ng Cavite, maganda pa rin po ang sitwasyon ng traffic natin, tuloy-tuloy hanggang dyan sa may bahagi po ng Domestic and Via Road, tuloy-tuloy hanggang dyan sa papasok ng Coastal Road at Cavite. Samantala, nakita naman natin na napakalinis na ng lugar dito sa may harap mismo ng Simbahan ng Redemptorist, at masistema na rin yung pagsasakay ng mga bus dito sa mga oras na to, at patuloy pa rin na nakabantay yung mga tauhan ng MMDA dito at bilang bahagi pa nga rin ng security reasons kaugnay nitong ASEAN meeting dito sa Metro Manila ay nakakalat na rin yung mga contingent dito ng Bureau of Fire Protection, MMDA at Philippine Army. Nakita natin yan kanina dito sa may bandang parte ng Heritage Hotel. At paalala po ulit sa mga kababayan natin, may ilang kalsada po dyan sa may bahagi ng CCP Complex ang isasara ngayong umaga hanggang mamayang gabi po. Kaya sa mga kababayan nating daraan dyan, maghanap po tayo ng alternatibong ruta. At para malaman ang mga alternatibong ruta, pumunta po kayo sa website ng MMDA at sa kanilang Facebook page. Ako po ulit ang iyong High Patrol Guy, Anjun Magnaye. Magbibigay pa ako ng traffic update mamaya. Balik sa inyo dyan sa studio. Balikan naman natin si Anjun Magnaye. Kamusta ang traffic dyan sa Roxas Boulevard sa oras na ito, Anjun? Okay, silipin na natin ang sitwasyon, yung latest dito mismo sa harap ng CCP Complex, yung paggaganapan ng ASEAN Summit. Nakikita naman natin na sa mga oras na ito ay maluwag pa naman yung sitwasyon ng traffic. Malaking tulong nga rin yung pagsuspindi ng pasok sa area nito. Tuloy-tuloy po ang sitwasyon ng traffic ng mga papasok ng Maynila further into Harbor area hanggang dyan sa may bahagi ng Tondo. At gayon rin yung mga pa-southbound ng Roxas Boulevard patungo dito sa bahagi ng Pasay City hanggang dyan sa may area ng Parañaque at Las Piñas. At ayon nga sa mga oras na ito ay naka-lockdown na itong Cultural Center of the Philippines bilang paghahandang pangseguridad para dito sa gaganaping summit. At dun sa mga patuloy po na babiyahe, importante na i-announce natin ito mga kalsadang sarado ngayong araw na to, simula ngayong araw hanggang sa Sabado. Ito po ay ang JW Jokno, Halandoni, V. Soto, Bucaneg at A. de la Rama Street dito po sa CCP Complex sa Pasay City. Sarado na rin po ang ilang bahagi ng Pasay Road at Makati Avenue hanggang sa Sabado po yan, dyan naman po sa lungsod ng Makati. At samantala, magpapatupad rin po ng stop and go scheme ang MMDA anumang oras within the 3-day duration of this summit sa ilang intersection. Ito ay for security reasons din po at para sa maayos na pagpapatupad po ng kaayusang pantrapiko. At paalala rin ng MMDA, manatiling malamig ang ating ulo dahil asahan din po natin mabigat ang sitwasyon ng traffic doon sa mga areas na nasa palibot nitong paggaganapan ng summit na to. At ako ulit ang inyong High Patrol Guy, Anjun Magnaye. Oy, teka, number coding scheme pala. Pinatutupad pa rin ngayong araw, 7 and 8 po, bukas po suspendido yan the whole day. Pwede na po sa lungsod ng Makati. Okay, balik na sa inyo dyan sa studio. Salamat kayo, Anjun Magnaye.